Sa ating pong buhay bilang mga Kristiyano, ay of course, hindi naman nawawala yung pagsubok. Kung tutuusin ay on a daily basis ay meron tayong mga hinaharap na pagsubok ng kaaway. Pero kaya nga pinag-iinit ng Panginoon yung ating pananampalataya sa Kanya para tayo ay maging matatag. At sa pamamagitan ng Kanyang mga salita at mga halimbawa na nanggagaling sa mga characters ng Bible, mga lalaki at babae ng Biblia, ay patuloy tayong ma-encourage sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Na ano pa, dahil sa kanyang mga salita, mga kapatid, anuman ang nangyayari sa ating buhay, ay hindi po ito makakapigil para tayo ay hindi magsumamba sa Kanya at hindi sumunod sa ating Panginoon. Kung hindi, lalong dumarami ang pagsubok, lalo namang nagiinit ang ating pananampalataya at ang ating pakikiisa sa ating Panginoon. Kasi alam nyo, in the face of trials, kailangan natin ng kakampi. At ang kakampi natin ay ang ating Panginoong Jesus sa pamamagitan din ng Kanyang banal na Espiritu. So, ngayong umaga po mga kapatid ay sabihin natin sa ating mga katabi, magalak kayo, magalak tayo sa Panginoon. Pakitignan mo nga yung katabi mo at sabihin mo, magalak tayo sa Panginoon. Amen. Ito po yung kagalakan na, uri ng kagalakan na hindi po nakukuha sa anumang bagay. Kung hindi ito ay nakukuha lamang sa Panginoon. At ngayong umaga ay titignan po natin ang isang karakter na isang lalaki na ginamit ng Panginoon na merong kagalakan sa kanya. At tutunghayan po natin yung kanyang kasaysayan at ito po ay kasaysayan po ni Eliseo o Elisha. Noong po mga nakaraan ay binigay sa atin ng Panginoon bilang halimbawa si Elijah. Si Elijah po o si Elias ay siyang sinundan nitong si Eliseo. Medyo nakakalito yung pangalan nila kasi Eliseo at saka Elias. Pero yung si Elias po, yun yung unang propeta bago po sumunod itong si Eliseo. Si Eliseo po ay disipulo o protege nitong si Elias. At ito pong si Eliseo, kung titignan po natin, ayon po sa mga dalubhasa, ang ibig sabihin po ng kanyang pangalan, at sinasabi sa Biblia ito mga kapatid na ang pangalan na Eliseo o Elisha ay nangangahulugan po na Diyos ng kaligtasan. Na nagbibigay of course sa atin ng pag-asa. At sa panahon noon, nung si Eliseo ay naging propeta, ay literal na naging instrumento siya ng Panginoon para ipakilala sa buong Israel na ang Diyos natin, ang Diyos ng kalangitan, ang Diyos ng Biblia ay Diyos ng kaligtasan. So itong si Eliseo, dala-dala niya yung pangalan niya at yung malalim na kahulugan ng pangalan niya ay isinasa buhay niya. At nung si Elijah po o si Elias ay kinuha na ng Panginoon, kung natatandaan niyo yung kasaysayan, bigla na lamang naglalakad itong si Elias at si Eliseo. Meron dumating na chariot of fire at kinuha po si Elias. At ito nga si Elias ay isa sa dalawang tao sa Biblia na hindi na po nakaranas ng kamatayan at siya po ay kinuha na ng Panginoon. At dahil doon, ang naiwan naman ay itong si Eliseo. Siya yung papalit na propeta kay Elias. Babasa po natin yan sa mga hari. At ito pong si Eliseo ay tinawag para sumunod at maging disciple o magpa-mentor kay Elias nung si Elias ay nabubuhay pa at nandito pa sa lupa. O nandito pa siya sa lupa, hindi nga pala siya namatay. Nung siya ay dito pa nananahan sa lupa. At itong si Eliseo, mga kapatid, ay siyang pinag-iwanan nitong si Elijah ng kanyang tungkulin. Doon siya ay kinuha na ng Panginoon. At ang ministry po nitong si Eliseo
ay nagsimula po noong si Elijah nga ay kinuha na at siya po ay naglingkod sa Panginoon ng 60 years. At yung kanyang pagiging propeta ay sumako po sa 4 na kaharian o 4 na hari ng Israel. Sa panahon kasi noon, mga kapatid, ang mga propeta ay usually ay tinatawag po ng mga hari to get advice. At siya po, sa kanyang buhay, itong si Eliseo, 4 na hari ang dinaanan niya. Kumbaga, sa sitwasyon natin ngayon, 4 na presidente ang naging mga lingkod ng Panginoon na kanyang binigyan ng advice at ginabayan sa pamamagitan po ng mga utos ng Panginoon. So, malaki po ang role ni Eliseo sa panahon na siya po ay iniwan na ni Elias. At mababasa po natin, mga kapatid, sa ating series verse, ay tutunghayan po natin ito sa unang hari, chapter 19, verse 19 hanggang 20, ay makikita po natin kung papaanong si Eliseo ay tinawag ng Panginoon para maglingkod. Tinawag para siya ay sanayin muna ni Elias bilang isang propeta. Mababasa po natin to sa unang hari, 19 hanggang 20. At ang sabi po roon ay ganito, mga kapatid. Noong si Elias po ay inutusan ng Panginoon na puntahan si Eliseo, sabi ng Panginoon, pumunta ka sa ganong lugar, i-anoint mo yung mga hari at i-anoint mo rin si Eliseo bilang kapalit mo. At pagkatapos sasabihin nyo ng Panginoon kay Elias, ay ito nga po ang nangyari. Ang sabi po sa 19, umalis doon si Elias at nakita niya si Eliseo na anak ni Shaphat na nag-aararo. Ibig sabihin, mula doon sa lugar na nag-usap sila ng Panginoon, umalis po doon si Elias at pinuntahan niya si Eliseo. At natagpuan niya si Eliseo ay nag-aararo. Ang sabi pa rito, may 11 pares na baka sa unahan ni Eliseo, nagamit ng kanyang mga kasama sa pag-aararo. At gamit naman niya ang 12 pares ng baka. Lumapit si Elias sa kanya, hinubad ng kanyang balabal, si Elias po si Elijah, at pinasa ito kay Eliseo. Iniwan ni Eliseo ang mga baka at hinabol si Elias. Sinabi ni Eliseo, halik po ako muna sa aking ama't ina bilang pamamaalam at saka po ako sasama sa inyo. Sumagot si Elias, sige, pero huwag mong kalimutan ang ginawa ko sa iyo. So makikita po natin dito ang isang Eliseo na matapos na bigyan ng instruction nitong si Elias na sumunod sa kanya sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng balabal. So ang sitwasyon po natin ay ganito, nakita po ni Elias itong si Eliseo na nagsasaka at nilapitan niya at yung balabal niya ay nilagay niya sa leeg po ni Eliseo. Which is a sign na nagsasabi na ikaw na ang papalit sa akin. Ganun po ang nangyari nun. So, pag binasa po natin itong unang hari, 19 hanggang 20, ay makikita po natin dito sa Elisha na isang masayang disciple or a willing protege. Kasi kailangan po ni Elijah o ni Elias ng papalit sa kanya and he needs someone na tuturuan niya para ipasa yung mga tungkulin na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Dahil siya po ay nakatakda na nakunin ng Panginoon. At yung kanyang, itong si Elias, bago kunin ng Panginoon, ay alam na ng maraming propeta sa panahon noon na si Elias ay kukunin talaga ng Panginoon sa isang napakagandang pamamaraan. And so therefore, dumating si Elias, nagsasaka si Eliseo, inilagay sa leeg niya yung balabal, at ang nakita natin ay isang Eliseong merong kasiyahan. Meron siyang kagalakan.
Kaya nga itong si Eliseo ay excited nga na siya ay tinawag ni Elias na papalit sa kanya. Sa panahon noon, si Elias ay isang sensational na prophet, kilala siya sa buong Israel, and so para sa isang magsasaka na mapili ka na papalit sa isang propeta, dalawa ang pwedeng maging attitude ni Eliseo. Either matakot siya or maging masaya siya. At makikita natin dito mga kapatid na itong si Eliseo nga ay masayang-masaya na siya ay tinawag nitong si Eliseo. Agad-agad iniwanan niya yung kanyang baka sa kanyang pagsasaka at sinabi niya, sandali lang po, magpapaalam lang ako sa aking mga magulang at susunod ako sa inyo. Karaka-raka siyang sumunod na merong kagalakan at yung willingness niya na mapasailalim sa pagtuturo ni Elias ay naroroon. Kitang-kita po sa kanya doon. At makikita natin yung excitement niya sa pagkakapili sa kanya. Bakit po excited itong si Elias sa pagkakapili sa kanya? Ni Eliseo sa pagkakapili sa kanya ni Elias. Sapagkat ito pong si Eliseo ay excited sa paglilingkod. So makikita po natin dito sa kasaysayan na ito ni Eliseo yung tatlong bagay na dapat nating tandaan at kunan po natin ng aral. Yung unang-una dito po, yung excitement niya sa paglilingkod. Alam niyo, when it comes to serving the Lord, ay meron pong mga taong talagang natutuwang maglingkod sa Panginoon. Pero at the same time, ay nakakatakot din po ito. Tatandaan ko po nung ako ay age 17 pa lamang, marami yung aming pastor noon ay sinasabihan niya ako na magpastor daw ako. Gusto kong magpastor pero natatakot naman ako. Yun ang aking problema. Gusto kong maglingkod sa Panginoon pero meron akong fear. Pero itong si Eliseo ay nandun kagad yung kanyang excitement, unang-una sa pagkapili sa kanya. Why? Because he is excited to serve the Lord. Meron siyang kagalakan na talagang maglingkod sa Panginoon. In the very first place. Maaaring itong si Eliseo ay isang tao na nangangarap na dumating sa panahon ng kanyang buhay na siya ay makapaglingkod sa Panginoon. Kaya nung siya ay binigyan ng hudyat ni Elias na ikaw na ang papalit sa akin, hindi na siya nagdalawang isip, hindi siya nalungkot, hindi siya natakot, kung hindi excited siya natanggapin yung imbitasyon sa kanya. Why? Because he is excited to serve the Lord. Siguro natatandaan pa natin mga kapatid, nung una nating nakilala ang Panginoon, nung tinanggap natin siya as our Lord and Savior, grabe yung ating excitement. Hindi po ba? Grabe yung excitement natin kung minsan naghahalo yung kagalakan sa pag-aagam-agam na para bang ikakasal ka. Yung mga kinasal na, siguro alam niyo yung sinasabi ko, yung damdamin na mixed emotions. But para kay Eliseo ay nang yumabaw po yung kanyang excitement sa paglilingkod. So if there is one thing that we should learn from Elisha or kay Eliseo, ay yung magkaroon tayo ng excitement sa paglilingkod. Basahin po natin mga kapatid ang sinasabi sa unang hari, 19:21. Ang sabi po ay ganito, bumalik si Eliseo, kinuha ang kanyang mga baka at kinatay. Ginawa niyang panggatong sa pagluluto ng karne ng mga baka ang mga kagamitan sa pag-aararo.
Pagkaluto, binigyan niya ang kanyang mga kasamang nag-aararo at kumain silang lahat. At agad siyang sumunod kay Elias para maging lingkod nito. Makikita po natin dito yung excitement ni Eliseo sa paglilingkod. Nung sinabi ni Elias na siya yung papalit at sumunod siya sa kanya, iniwanan niya kagad yung kanyang baka. And then after a while, matapos niya magpaalam kay Elias, magpapaalam lang ako sa magulang ko, hindi lang siya nagpaalam, kung hindi, yung kanyang baka, kinatay niya. Ewan ko kung ilang oras inabot yun. Isipin na lang natin, sa limbawa, 2 baka kakatayin. Unless he has help. Kung meron siya mga katulong. At yung kanyang pang-araro na kahoy ay pinagputol-putol at ginawang panggatong para lutuin yung baka. So ano pong nakikita natin dito? Sa excitement po nitong si Eliseo na maglingkod sa Panginoon, bago siya sumama kay Elias, nagpa-despedida muna siya. Hindi po ba? Kung natatandaan niyo, nung uso pa rin naman ngayon yung pag-abroad, pero during our times, yun yung mga panahon na kapag ka nag-abroad ang mga Pilipino, yung pagpunta sa airport, hinahatid ng isang barangay. Usong-uso po noon yun eh. Pag umuwi din, isang barangay din ang sumusundo. Kasi noon, wala pang mga grab-grab, wala pang ganyan. Usually, mag-hire ka ng sasakyan at maraming sumasama. At sa pag-alis, bago pa man pumunta sa airport, meron ng despedida. Bakit po nagdidespedida ang mga tao kapag may pupuntahan na maganda? Pinapakita nila yung kanilang excitement at yung kanilang kasiyahan dahil mag-abroad sila. Unang-una, makakakita ka ng ibang bansa. Pangalawa, kikita ka ng malaki. Pangatlo, alam mo na ang pagpunta mo ron ay para sa kapakanan ng iyong pamilya. But in the case of itong si Eliseo, ang kanyang kinagagalakan ay yung paglilingkod sa Panginoon. Dito po sa Pilipinas, doon sa dating pinanggalingan nating pananampalataya, usong-uso po sa mga mayayaman na angkan that they make sure na merong isa sa kanila na maglilingkod sa Panginoon. Nag-groom sila ng isang lalaki na magpapari. Kasi ang tradisyon ay ganito. Kapag sa lahi natin ay merong naglilingkod sa Panginoon, pagpapalain tayo ni Lord. Kaya ginugroom talaga nila yon. At dumarating yung panahon na pinapadala nila sa seminaryo yung kanilang napiling kamag-anak at susuportahan nila yon ng buong suporta para maglingkod sa Panginoon. Yung bang kagalakan na merong isa sa pamilya o sa angkan na maglilingkod sa Panginoon. Ganon po itong kaso ni Eliseo. Especially kasi pag tinignan natin, magiging estudyante siya, magiging disipulo siya, at magiging kapalit siya ng isang celebrated na propeta, si Elijah. At kung alam pa natin, ang sinasabi sa Biblia, yung mga miracles na ginawa ni Elijah, alam mo yung ginawa niyang miracles, sensational, divine miracles, tapos sasabihin, ikaw ang papalit sa kanya, talaga namang grabe palagay ko yung excitement ni Eliseo. Sa panahon natin mga kapatid ngayon, ay patuloy pa rin na ginagamit tayo ng Panginoon sa iba't ibang paraan sa paglilingkod natin sa Kanya at ginagamit din tayo ng Panginoon sa mga miracles. Packets of miracles na nangyayari sa buhay natin at sa buhay ng mga tao na ating tinuturuan, dinidisciple o ating inaalagaan sa pananampalataya. Kaya nga mga kapatid, yung paglilingkod sa Panginoon, it doesn't necessarily mean na magiging propeta ka na kagaya ni Eliseo na naging sensational din na propeta, but
in our little world, for example, in our little world as TBC family, yung gamitin ka ng Panginoon sa paglilingkod sa church na ito, at gagamitin ka niya para ang mga tao ay matulungan, impart the Holy Spirit to them, pray for them, hanggang sa mga prayers mo ay may gumagaling na, sa mga prayers mo ay sinasagot na yung prayers mo para sa mga kapatid mo sa pananampalataya. Ito po this is something na dapat nating ika-excite sa paglilingkod sa Panginoon. So tingnan po natin, paano ba ang nangyari kay Eliseo nung siya ay naglingkod na with excitement? Una, masaya po siyang tinanggap ang tungkulin na ibinigay sa kanya. Hindi siya nagdalawang isip, hindi siya nalungkot o natakot. Buong kagalakan siya na sumunod kay Elijah. Nakita po natin yon. At nawa, sa panahon ngayon, marami pa tayong mga kaluluwang makikilala, marami pang mga kaluluwa ang darating sa TBC hanggang sa mahabang panahon, and we hope na sila rin ay magkaroon ng excitement sa paglilingkod sa Panginoon. So yung alam nyo, sa mundo lagi tayo may mga pagsubok left and right, pero hindi yun dapat maging dahilan para tayo ay hindi maging excited sa paglilingkod sa Panginoon in our own little ways. Sometimes, tinawag ka ng kapitbahay mo, sabi ng kapitbahay mo, di ba born again ka, pwede ba bang ipag-pray yung aking anak na may sakit? Pinag-pray mo, gumaling. Meron tayong kapatid noon na nagtatrabaho, hindi po taga rito, taga Makati, sa Department of Tourism. Meron silang Bible study doon. Merong isa siyang ka-opisina na hindi umaattend ng kanilang Bible study. At medyo ang attitude niya towards born-again Christians ay hindi maganda. So tuwing sila mag-Bible study, nagkakasabay sila sa elevator, walang kibuan. And then one day, nagkasabay sila sa elevator uli, ang sabi ng babae, "Sister, may problema ako. Yung anak ko may sakit. Pwede bang ipag-pray mo?" So they prayed for the child. Gumaling yung bata. Ang resulta, yung nanay na dating umiiwas sa Bible study, umiiwas sa mga born again, naging Christian din. Marami tayong bagay na gagawin kapag tayo ay naglilingkod sa Panginoon. Maybe not as a pastor. Maybe not as a leader of the church. But as a member of the family of God, ginagamit tayo. And we should take excitement sa ating paglilingkod, kagaya po ng ginawa ng nangyari kay Eliseo. Pangalawang katangian po ni Eliseo bilang masayang disipulo ay meron siyang pagkukusa sa kanyang paglilingkod. Meron po siyang pagkukusa. Basahin po natin ang sinasabi sa Ikalawang Hari, chapter 2, verse 8 to 9. Nang si Elias po ay malapit ng umalis, kasama niya po, sumusunod na sa kanya nun si Eliseo, magkasama sila, at papunta sila sa isang lugar, tumawid sila ng ilog, at ito po ang nakatala sa Biblia na nangyari. Ang sabi po sa verse 8, hinubad ni Elias ang balabal niya, inirolyo ito at inihampas sa tubig. Nahawi ang tubig at tumawid silang dalawa sa tuyong lupa. Pagtawid nila, sinabi ni Elias kay Eliseo, "Bago ako kunin sa iyo." Ibig sabihin, sabi ni Elias, "Eliseo, kukunin na ako ni Lord." So bago ako kunin ni Lord, ang sabi niya, "Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo." Sumagot si Eliseo, "Gusto kong ipamana mo sa akin ang dobleng bahagi ng iyong kapangyarihan." So makikita po natin dito na itong si Eliseo ay talagang voluntaryo siya
na nag-request kay Elias na ipamana sa kanya ang dobling bahagi ng kanyang kapangyarihan as a prophet. Of course, yung kapangyarihan na yon ni Elias ay galing sa Diyos. Pero hiningi ito ni Eliseo. And hiningi niya ito sa kanyang sariling desisyon, sa kanyang sariling volition. So makikita natin dito, meron siyang initiative. May initiative siya para sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Kumbaga, hindi mo na siya kailangang itulak. Talagang naglilingkod siya at may balak siyang maglingkod sa Panginoon na kung maaari ay higit pa sa paglilingkod na nagawa ni Elias na kanyang susundan. Ito pong binasa natin ay sa loob ng isang araw na pag-uusap nila at sa araw ding yon, itong si Elias ay kukunin ng Panginoon. So makikita po natin dito na itong si Eliseo ay gusto niya na maging epektibong propeta alang-alang sa mga gawain ng Diyos. Kasi baka ma-misinterpret na marami. Parang sobra naman itong si Eliseo. Gusto pa niya hingin yung dobleng kapangyarihan na meron si Elias na susundan niya. Di ba? Pwede nating isipin na parang masyadong ambisyoso siya. Ambisyoso in the sense na para sa kanyang sarili. Pero hindi po ganoon na nangyari. Kaya po si Eliseo ay humingi ng dobleng kapangyarihan ay hindi para sa kanyang kalawalhatian. Hindi para maging masikat siyang propeta kay Elias, kung hindi para sa kalawalhatian ng Diyos. Nakikita na niya, I suppose, pag umalis ang aking amo na si Elias, maraming dapat gawin. At kakailanganin ko ng dobleng kapangyarihan na higit pa sa kapangyarihan na binigay ng Panginoon sa aking amo na si Elias dahil maraming gagawin. So hindi siya basta ambisyoso in a selfish manner, but he is ambitious for the work of the Lord, para sa kanyang gawain para sa Panginoon. Kasi itong si Eliseo, makikita natin, nung siya ay binigyan pa lang ng hudyat ni Elias, napapalit sa kanya, ay talagang masayang-masaya na siya. Dahil masaya nga siya, excited siya sa paglilingkod. Hindi niya desire ang maging mas magaling. Dahil alam niya na lahat ng ginawa ni Elias noon ay nagawa lamang sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. In our ministries, sa paraan ng paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid, sa panahon ngayon, ay dapat nating desire na maging effective tayo. Natatandaan ko po dito sa church, nung bagong-bago po ang church, alam niyo naman, meron tayong mga kapatid na binigyan ng maturity ni Lord. Binigyan ng gift ni Lord. Marami yung binigyan po ng gift of prayer. Yung nanalangin ay naikukonekta ka talaga nila kay Lord. Ganon. Yung espiritu mo at yung espiritu ng Panginoon nagkakaroon ng pagkakaisa dahil sa panalangin. At during that time, ay marami po akong naririnig ng mga kapatid natin na sana ganon din ako mag-pray. Yung bang gusto mo na kung ano yung nagagawa nila ay magawa mo rin sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Hindi para maging magaling ka lang, kundi because nakikita nila na kapag nagpipray ang kapatid natin na ito, nai-invoke, nai-invita ang presensya ng Holy Spirit. Pag may mga sakit ay napapagaling, pag mayroong mga problema ay naitataas sa Panginoon in prayer at sinasagot ng Panginoon yung prayer. Merong tayong desire na maging epektibo sa ating paglilingkod sa Panginoon, even as members of the church. Even as members of the church. Kasi who knows, one of these days, baka merong kumalabit sa inyo at sabihin na
yung aking kapatid, inaalian ng demonyo, pwede bang ipag-pray mo? Nangyari na po sa atin yan. Nung kami ni Pastor ay nasa Singapore noon, meron pong kailangang i-deliverance at wala po kami. So yung ating pong mga kapatid na mga nauna rito, sila po yung napilitan na mag-deliverance. Pero nagawa nila. Meron tayong kapatid sa abroad na kinatok sa kwarto ng kanyang kasama. Sabi, yung aking hindi ko malaman kung kapatid niyan ay inaalian ng masamang espiritu. Ito po ay sa United Emirates. Yun ang mga ating kapatid, sabi niya, wala pa siyang experience na mag-deliverance o magpalayas ng masamang espiritu. Na-recall niya lang yung mga ginawa sa ating EGR. At ginamit niya yun. At umalis yung masamang espiritu. Kamakailan lamang meron tayong kapatid na merong isang matanda na bigla na lamang bumulagta. Nangyari na nandun siya sa lugar na yon at alam ng mga tao ron na hindi naman sila mga born-again Christians, pero alam nila na itong kapatid natin ay born-again Christian. Ang sabi, di ba born-again Christian ka, baka pwede mong ipag-pray si Lolo. So, pinag-pray si Lolo na may na bumulagta. Maya-maya tumayo. Yung mga ganon. Yung mga ganong klaseng gawain. And of course, lalo na doon sa mga gawain na meron ng responsibilities para sa buong church, dapat ay maging katulad po tayo nitong si Eliseo na merong pagkukusa. May pagkukusa. Yung tawag dito, yung mga nangangarap na sila ay maging kagamit-gamit in terms of prayers. Sarili nilang kahilingan. Ibig sabihin, nagkukusa sila. Gusto nilang magpagamit sa Panginoon. Kagaya po ng nangyari kay Eliseo. Na hindi iniisip ang sarili, hindi iniisip na sumikat, kundi kagalakan na lamang natin yung magamit tayo ng Panginoon. Kagaya po nitong si Eliseo. Pangatlong, katangian po ni Eliseo ay yung patuloy siyang nagpagamit sa Panginoon. Alam niyo, as members of the church, as sometimes what we call simple members of the church, ay ginagamit din tayo ng Panginoon sa iba't ibang paraan. Lalong-lalo na sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, ginagamit tayo ng Panginoon. At pag ginagamit na tayo ng Panginoon, alam nyo, lumilipas ang panahon, nagmamature tayo as Christians, and then darating yung kapag ka ikaw ay, nakikita ng kaaway na ikaw ay pakinabang na kay Lord. Gagawa na ngayon siya ng mga pamamaraan para ikaw ay umayaw na. Yung napapagod na ako, nahihirapan na ako. Siyempre, yung pananampalataya natin at yung pamumuhay natin, magkasama yan. And then there will be challenges in life na gagamitin ng kaaway para tayo ay sabihin na tumigil ka na. Sobra ka na sa paglilingkod. Every Sunday na lang nag-church ka, umabsent ka naman ngayon. Yung mga ganong sinasabi ng sanlibutan. Sumama ka naman sa amin, wala naman dito yung pastor mo ngayon. Yung mga ganon po, ng mga hila sa atin ng Panginoon, ng kaaway pala. And as a result, kung tayo magpapadala sa mga maniobra ng kaaway, mamaya darating na sa atin yung kalooban na nababurn out na tayo. Pero mga kapatid, I would like to tell you something about being burned out. Ito pong nakaraang COVID, yung 2 taon na tayo hindi halos lumalabas sa ating mga bahay, ay meron pong naging epekto
sa ating lahat. And according to statistics, mga kapatid, 20% ng total population ng buong mundo ngayon ay naging biktima po ng anxiety, yung pag-aalala. Bago po mag-COVID, ang anxiety cases sa buong mundo is always 10%. For example, kung 100, 200 tao tayo, yung 20 sa atin ay merong anxiety issues, iba-iba nga lang yan. Pero nung pumasok ang COVID, tumaas po yun, from 10% naging 20%. Ginagamit din yun ng kaaway para maisip na natin na burned out na tayo. Pagod na tayo sa paglilingkod. Pagod na tayo sa pagsamba sa Panginoon. Yun po ay mga kasinungalingan ng kaaway. And it's not our fault. If ever tayo ay victims ng anxiety sa panahon ngayon, it's not our fault. At marami po mga kapatid, mabuti na rin malaman ninyo, na nakakaranas sila ng anxiety, pero hindi nila alam na anxiety pala yung kanilang nararanasan. So, ang maganda po natin gawin pagka kayo ay nandun sa sitwasyon na yun, yung lagi kayo nag-aalala, sobra na inyong pag-aalala, yung isip ninyo ay nag-aalala mag-isa, yung iba hindi na makatulog, hindi na makapag-function sa kanilang buhay, probably you have anxiety attacks. At ang unang-una po natin solusyon dyan, mga kapatid, ay panalangin. Maybe even deliverance. Kasi gawa talaga ng kaaway yun, mga kapatid. Na para tayo ay tumigil na sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya nga, tinuturo sa atin ngayong umaga, pinapakita na itong si Eliseo, mga kapatid, ay nagpatuloy siyang nagpagamit sa Panginoon. Katulad po na nabanggit ko kanina, he served the Lord for 60 years. 60 years. Nagpatuloy siyang naglingkod. And if you will read kung ano po ang kasaysayan ni Eliseo as a prophet, very stressful po yung kanyang pagiging propeta. Kasi ang kinakalaban mo mga hari. Pag yung hari merong hindi ginawang mabuti, pupuntahin ka ni Lord doon, sabi mo sa hari ang ganito, aawayan ka ng hari, hahantingin ka ng hari, gusto kang patayin ng hari. Because you are God's prophet. Pero amazingly, sa tulong ng Panginoon, of course, si Eliseo ay nagpatuloy siya. Now, we may not be kasing dakila ni Eliseo as a follower of God. Siya ay propetang celebrated. Tayo ay mga simple mga tao lang. But just the same, kung ang mga propeta ay inaatake ng kaaway para sumuko, ganun din po tayo. Ayaw niyang merong naglilingkod sa Panginoon ng masigasig. At ayaw din niyang may mga sumusunod sa Panginoon na masigasig. So gagawa siya ng paraan to discourage us. Pero ito pong si Eliseo ay nagpatuloy po siya. At ito pong mabasahin natin sa Ikalawang Hari, chapter 2, verse 19 to 22. Ito po yung unang-unang miracle na ginawa ni Eliseo. Nangyari po ito, nang sila po ay nasa Jericho, ay may nagsabi po kay Eliseo na meron silang problema at ganito po yung problema. Basahin po natin. Sabi po rito, ang mga tao sa lungsod ng Jericho ay nagsabi kay Eliseo, Ginoo, nakita naman po namin ninyo na mabuti ang kinatatayuan ng aming lugar. Pero marumi ang tubig at hindi tinutubuan ng pananim ang lupa. Sinabi ni Eliseo, dalhan ninyo ako ng bagong mangkok at lagyan ito ng asin. Kaya siya ay dinalhan nila nito. Pumunta siya sa bukal at inihagis doon ang asin at sinabi, ito ang sinasabi ng Panginoon, lilinis ang tubig na ito at mula ngayon hindi na ito magiging sanhi ng kamatayan o hindi pagtubo ng mga pananim. Mula noon, naging malinis na ang tubig ayon sa sinabi ni Eliseo na mangyayari. At bukod po rito, napakarami pa pong ginawa ni Eliseo na miracles. Kung natatandaan niyo si General Naaman, yung isa pong Philistine general na magaling siyang general, lagi siyang nananalo sa gera.
Ang problema niya, may ketong siya. At dahil meron siyang captive na ginawa niyang katulong na Israelita, sinabi sa kanya, Amo, doon po sa Israel, meron kaming propeta roon, pwede niya kayo mapagaling. So siya ay pumunta. As a result of the ministry of Eliseo, napagaling niya si Naaman. So ang dami niyang ginawang miracle at ang dami niyang struggles, ang dami niyang tawag dito, mga transaksyon as a prophet that he did for 60 years until he died. So nakakatuwa po dahil pinakikita sa atin dito mga kapatid na bilang mga mananampalataya ay dapat tayong magpatuloy na mananampalataya. Bilang mga lingkod ng Panginoon, dapat tayong magpatuloy na maglingkod sa Panginoon. Sumamba, sumunod, maglingkod in specific ways, in established ministries, or whatever it is na gustong ipagawa sa atin ng Panginoon. In conclusion, mga kapatid, kung minsan po sa ating paglilingkod sa Panginoon, maging ito man ay paghubog ng ating pamilya, ayon sa kalooban ng Diyos, o paglilingkod sa mga ministries, ay nalilito tayo kapag tayo ay naatake ng kaaway para tayo ay sumuko o ma-burn out na. Ngayong umaga, ipinakita po sa atin ng Biblia ang mga ginawa ni Eliseo bilang lingkod at tagasunod ng Panginoon at propeta na nagtuturo sa atin na sa ating pagsamba, pagsunod at paglilingkod ay dapat tayong maging excited. Kagaya po ni Eliseo at lagi nating panatilihin yung ating pagkukusa. Una sa pagsamba, pagsunod, ganun din sa paglilingkod at patuloy tayong magpagamit sa Panginoon. Huwag po natin pansinin ang ginagawa ng kaaway na dinesign niya para tayo tumigil. Kung hindi, magpatuloy tayo. At katulad po ni Eliseo ay maging masayang disciple tayo ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. At yung kasayahan na natin yung sinasabi, yung kagalakan na yun ay yung kagalakan na isang uri ng kagalakan na sa Diyos lamang natin makukuha. Kaya nandito na tayo, nasa Panginoon na tayo. Bakit pa tayo magpapatalo sa kaaway? Sa halip, gawin natin ang mga ginawa ni Eliseo in our own little ways. Alam niyo yung mga little ways na sinasabi natin, malaki po ang impact. Malaki po ang impact kapag ginamit tayo ng Panginoon sa kapwa natin mananampalataya, sa kapwa natin, mga kapwa natin sa labas, mga hindi pa mananampalataya. Pag ginamit tayo, gagamitin tayo ng Panginoon sa mga paraang epektibo. Kaya huwag tayong susuko. Maybe some of us ay dumadaan ngayon sa isang sitwasyon na ikaw ay sinusubok ng kaaway. At sinasabi sa iyo, sumuko ka na. Pagod ka na. It's time to quit. It's time to turn your back on the Lord. Huwag po tayo makinig sa mga ganong sinasabi ng kaaway. Kung hindi, magpatuloy po tayo.